Hello everyone! Welcome sa aming FCI Talks. And dito po sa FCI Talks ay marami po kayong kwentong maririnig kung paano nagbago ang buhay dito sa First Class International. Ang ating first guest, di ba? Ang ating first guest for today, walang iba kundi ang aking kaibigan, long-term business partner, Mr. Michael Jobet Vijado. Yes. Ayan, okay. Magandang hapon, umaga, good evening kung saan man po kayo nanonood ngayon. Pakilala ka naman, ano ba yung background mo before ka na-involve sa First Class International? Okay, so typical na estudyante, information technology student po, pero graduate naman po tayo. So, buhay Dota, sa mga mahilig maglaro, Counter-Strike, and so on, typical na tambay, minsan umiinom, depende kapag may naimbitahan. So, the usual norm ng mga estudyante. So, yun lang po ang aking background, nothing special. Okay, so sa mga hindi po nakakaalam, parehas po kami Bicolano ni Wi-Fi Boss, and at the same time, schoolmate po kami. Okay? Yes. So, Doc, paano ka nga ba na-involve dito sa First Class International? Paano ka nakapunta dito? Paano ka na-involve? Okay lang ba i-share mo sa ating mga viewers ngayon? It was 2011, 2010, pinakauna, when I received a text from a friend. Kasi, Text pa noon, no? text pa, 2010 eh. Text pa noon. 2010, text, ang sabi lang sa akin ng kaibigan ko, tinatanong niya ako kung asan ako. Then, all of a sudden, nag-meet up, may pinakitang brochure na may mga pamphlets, may mga products, na mga ganon. Then, trying to introduce to me a different industry. So, from that stage, parang hindi ko pa naiintindihan mga panahon na yun kung anong ino-offer sa industriya na kinaligayahan po namin. Kaya, that was, basta hapon yun, up until in-ignore ko lang lahat. Technically, ignoring all the forms of invitation, text, chat, sabi magsa-summer job. So, isa naman, kaibigan ko sabi magda-Dota. Birthday party, worst. In short, Birthday party. sa mga old school na dito sa ganitong classic industry, para ka palang na-kidnap. Technically, yes. Okay. So, kung na-kidnap ka nung mga panahon na yon, what made you decide na subukan yung ganitong klaseng business? There was this trustworthy friend of mine, si Marvin Vista. Hi, Marbs. Kay Marvin, Kung madaanan ganito, kaibigan, isa ka sa mga instrumento kung bakit ako nandito. isa sa mga dahilan. Exactly, isa sa mga dahilan, siya yung nagdugtong, nag-extend ng life kung asan ako ngayon. So, another form of text ulit, 2011 na. Kasi 2010 lahat ini-ignore ko eh. So, 2011, ang sabi lang sa akin ng kaibigan ko, baka sakaling this time around willing daw akong makinig. Kasi we are both skeptical. Parehas kami, ayaw namin, invite, recruit, mga ganyan. Parehas po namin ayaw. Kasi andun kami sa stage na pagka-graduate namin, may naghihintay naman sa amin na trabaho eh. Kasi sa mundo ng IT, kahit pa paano, nakapasok tayo sa Microsoft, and then yung kaibigan ko din, isa sa mga advanced in terms of technology. Yes. Kami, puro pa kami di keypad. Tsaka nung mga panahon na yun, kayo yung mga estudyante talagang mga mahilig mag-aral. Yes. Totoo po yan, sila Wi-Fi Boss, nung panahon na nag-aaral pa kami, isa po siya sa mga tipo ng taong mahilig mag-aral, nasa science-oriented, Amen. na talagang, kung ako nung mga panahon na yun, hindi ko siya naisip na imbitahan. Kasi parang mga science-oriented. Pero yun nga, nangyari, sige, tuloy mo yung kwento mo. Tapos yun kaibigan ko, sabi ko baka sakali naman talaga mapagkakatiwalaan. And literally trustworthy. Sabi ko, sige, pagbibigyan kita. Parang for the longest of time na in-invite nila ako, sabi ko, sige, papatulan ka na. So, after that text, I was able to attend a seminar sa Legazpi City. Legazpi City. Tapos nagulat ako, nung isa sa mga parang, sabihin na natin na childhood hero, adolescent hero or youth hero, sa online classmate, Joseph Lim. Si classmate. In short, nakapakinig ka na sa kanya dati. Yes, hindi pa ako member. Before pa naging part Yes. ng alam mo. So before ako mag-involve sa community, narinig ko na siya sa symposium namin sa Supreme Student Governance Training namin sa Bakakay, Albay. Nung narinig ko siya, I was so curious anong ginagawa ng tao. Kasi he was literally extremely successful, plus yung value na nabigay niya doon sa talk na yun, doon ako na-hook. Then literally yung value of the way he delivers yung speech, yung talk,
doon ako nagising. Kasi for the 3 days na convention, doon sa last day ko siya narinig. And sa lahat ng speaker, siya yung tumatak. Oo. So I didn't know. Noon pa man talaga. Noon Diba? pa. Noon pa man. Noon pa. Ang values talagang nabibigay ni classmate talagang ibang level. Ay, iba. Parang tinurukan ng vaccine na pag tumatak sa'yo, hindi na yan mawawala pa sa utak natin. Then sakto, nagkataon, si Mentor Z, si Chairman, is a mentee of classmate Joseph Lim. Na wala akong pagkaalam-alam na okay, ano na pala, on a circle of that already community, nasabi kong ito yung mga grupo na sasamahan ko, group of friends. Kasi technically sa old life ko na meron, wala eh. Pag yung pagkakaibigan, normally, inuman lang din, band, tropa lang. Parang, andun na ako sa reality, may gagraduate na ako. Anong gagawin ko? Okay. Kasi usually, di ba, chairman, tayo, pag graduate, iniisip na natin what the future looks like. Yes. So ako nun, Kumbaga nung mga panahong nag-aaral tayo, even ikaw kung siguro kung estudyante ka ngayon or nung estudyante ka, ang lagi nating iniisip, ano bang mangyayari sa akin after graduation? Amen. ano ba ang magiging trabaho ko? Ano bang pagkakakitaan ko? Magkano kikitain ko? Exactly. At higit sa lahat, paano ako yayaman? Yes. Yun ang ano. So i-type mo dito ng yes sa comment section. Kung isa ka rin sa mga katulad namin na habang nag-aaral or ang wala pang career, iniisip na talaga paano yayaman. Coming from a background of family, almost magkakilala po talaga kami ni Chairman. Saan nga tayo unang nagkakilala? Sa school, Pulangi General Comprehensive High School. Sa mga schoolmates namin, Albay High School pa dati, Pulangi General Comprehensive High School. So we are rivalry sa isang sport called badminton. Oo, nag-badminton kami dito Badminton. ni Wi-Fi boss. Sabi ko, parang ilang beses tayo twice kami nagkalaro. And nagulat ako, sabi ko, may mga tao pala talaga sa past natin minsan na hindi mo alam yung mga magiging purpose sa future. Tumpak. And nung nagkakilala kami, nung naglalaro kami sa badminton, and na-realize ko bigla, magiging business partner pala kami. Magiging business partner pala kami. Bukod sa magiging business partner, magiging magkaibigan pala talaga kami. And until now, napakatagal, more than a decade na kami magkasama ni Wi-Fi Boss. Unang laban natin, first year ako 2007. 2007. Hindi, 2007. 2000. Ay, di, mga 2000, siguro 2003. 2003 ba? 2005 up. 2005, chairman. Kasi 2004, mga 2005, 2004. Yes, 2005, mga 2005. Fourth year ako. Mga 2005 or 2000, tama, 2004. Sakto, grade 6, first year. Doon kami. That's almost 20 years 20 ago. years, 2 decades. Rivalry sa badminton court. Pero typical na para pag nagkakitaan, tanguan lang. Oo. 2011, doon ko na-meet, nakilala na, up until sabi ko sa sarili ko, kung ito yung career na to, itong industriya, kasi marami na rin ako mga narinig, isa na nga doon si Mentor J. Lim, si classmate J. Lim, plus yung mga pinakilala niya pa sa atin doon, na kilala na sa larangan industriya, the likes of O.G. Chua, Jackie Concepcion, Element Panyo, na nangarap kami, nagsimula kaming mangarap na kung ito yung mga buhay ng mga tao na to ngayon, most probably, kung kakaririn din namin pala natin, edi yun din pala yun. May blueprint na eh. Oo. Nahirapan ka din bang mag-join doon? Yung pambayad? Kasi mostly na nakakakita ng ganitong klaseng industriya, ang pinakaunang nagiging problema is yung pag-join. Pero hindi naman lahat. Yes, Hindi ko linalahat, pero meron talaga, just like me, na ako problema ko din dati yung pang-join. Yes. Ikaw, naging problema mo din siya, and paano mo ba siya ginawa ng paraan if ever na naging problema mo? Nung basta ko sa seminar, ang pera ko lang talaga doon 20. Nagpalibre pa ako ng pamasahe nun. Kimarbs, nagpalibre pa ako ng pamasahe. Sabi nila sa akin, sige, pero isang lang, papunta lang. Ito mga 200, sakto lang, estudyante. So, nung mga panahon na yun, pag may 200 ka, 300, 500, mayaman ka na nun. Iba. Sa probinsya, mayaman ka pag may 200 ka. Technically po, yung capital, issue din sa akin. Anong ginawa mong paraan nun? Medyo nakakatawa po siyang pakinggan, pero sinangla ko po yung netbook ng ate ko at alam niya ng ate ko. Kasi hanggang ngayon yung netbook. Kasi yung netbook ng ate ko, hanggang ngayon, kung makita to ng kapatid ko,
Yung netbook hanggang ngayon buhay pa. Sinangla ko yon with the risk involved. Kasi Oo. andun yung gradation ni ate, Eh, grabe, no? andun din yung thesis Buti ko. natubos mo din, no? 3 weeks na No tapos choice din. ka, no choice. Kailangan mong tubusin pa. Parang, gagraduate na ako. Gagraduate na ako. Oo. Tapos si ate, magsusubmit din ng grades. For the information ng karamihan, crucial po yun kasi bakit nasa DepEd ang ate ko. So for those of you na makakapanood po nito, hindi ko po kayo sinasabihan na magsangla o gawin kasi bakit? Hindi po siya para sa mga mahinang loob. So alam ko yung risk involved doon, pero para sa akin naging healthy pressure siya. Oo, kasi parang isa sa mga paniniwala ko din talaga, kung talagang gusto mo kasi talaga, meron talagang paraan eh. Meron. Diba? Hindi ako Meron. naniniwala na mahirap lang kasi kami, hindi ko kaya yan, hindi para sa akin yan. Kasi ako nga before ako na involved sa ganitong klaseng industry, kami yung bahay na walang kuryente. Yes. Eh, natandaan- Isa ako sa witness. Natandaan Isa ako sa witness. Natandaan ko dati, yung bill namin sa kuryente na hindi namin mabayaran, mas mataas pa yung value ng pang-join. So sabi ko, paano ako makakapag-join kung yung kuryente nga namin hindi mabayaran eh. So to make it short, gumawa din talaga ng paraan kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, basta't gusto, meron ka talagang paraan. And dito po sa ganitong klaseng industriya, to be honest, hindi dito tinitingnan magkano yung linabas mo eh. Yes. Diba? Kasi kung patuloy mong titingnan yung ilalabas, patuloy mong titingnan yung ipupuhunan, hindi ka makakapagsimula. Sa lahat ng nakakapanood ngayon, kung nandun ka sa point ng buhay mo na ang tanging problema mo is yung maka-join ka, you have to believe yourself na merong paraan. All you have to do, kung ano yung naiisip mo ngayon, kung ano yung idea yung nasa utak mo ngayon, all you have to do is to try. Kasi pag tinry mo, doon malalaman kung effective o hindi. Yes. So kung hindi man effective, try ka ulit. Hindi pa rin effective, try ka ulit. Try Hindi ulit. pa rin effective, ulit-ulitin mo lang, mabubutas mo yung solusyon sa ganung problema. Ngayon, Wi-Fi boss, ano ba yung pinaka masasabi mong natutunan mo sa community kung nasaan tayo? Para sa akin, value of teamwork. Essence. Kasi you can never be on top kung solo gaming ka. Sabi nga walang self-made millionaire. Yes, exactly. So, I'm seeing, actually marami ako pong nakikita na mga influencer, mga self-made, although I respect your decision, pero para sa akin, yung value of teamwork is top tier. Exactly. So, isa yan sa natutunan ko na if you really want to have this humongous success, kailangan maintindihan mo paano mag-function yung grupo. That's why it's very important na meron kang community na nasasandalan kasi technically sila yung magiging kalaro mo sa industriya pag lalaroan po ninyo. Sabi nga, magkatunggali, hindi magkalaban. So, the teamwork, ito isa sa pinaka-practical reason na pwede po nating ma-apply sa mga career po natin. Any industry. Pero for our community, technically, it will always be how you function as a team. Example, if I'm given a role na ito yung function ko, ito gagawin ko, and I have to play along with my teammates kasi alam ko, sila yung magiging kakampi ko towards the drive na success na gusto ko mapuntahan. Correct. So for me, it will be the community's teamwork. Kapag kayo guys, you work as a team, you'll definitely become unstoppable. Katulad po na nangyayari po sa amin right now Yes. sa community po namin sa FCI. Kasi since 2011 po, we're already business partners. Oo. Kasi alam mo yung sa mga hindi nakakaalam, kasi ang mga, especially sa generation ngayon, ang nakikita na kasi ngayon yung mga pinupost sa social media eh. Results. Pero sa sobrang tagal na namin magkasama ni Wi-Fi Boss, marami kaming sleepless nights, marami kaming mga conversations na hindi talaga na-document. Yes. Sabi ko nga kung nauso na noon yung podcast na ganito, siguro yung mga kwentuhan natin dun sa Bamboo chair. sa labas bamboo ng chair sa labas ng apartment sa Naga apartment City. natin. Siguro kung na-document natin, siguro mas lalo nakakabaliw. Oo nga. Tapos makikita na, ganyan pala dati. Ano, imagine mo naman, dati bamboo chair, apartment. Ngayon, nasan ba tayo ngayon, Wi-Fi Nasa Boss? condominium po. I-share mo naman sa kanila, Wi-Fi Boss, ano yung mga resulta na nakuha mo sa ganitong klaseng industry and at the same time dito sa First Class International? Una, internal result. Pangalawa, material result. Oh. Kasi maraming tao usually when they gustong sumali, pag nakakita na oportunidad, gusto lang kasi natin pera.
Mm-mm. Kasi naalala ko, Chairman, yung sinabi mo, tumatak talaga to sa akin. Dalawa dapat mamahalin natin dito. Resulta, trabaho. Oo. So, una, bakit yung internal result muna? Kasi una na mindset Guys, malaking impact pag nabago mindset mo. Kapag hindi nabago mindset mo, work ethic mo, routine, habits, kasi si Chairman, extremely disciplinarian po ito. Kaya, kudos, hands off, literal sa tao na to. So, nung nabago guys yung mindset, nabago yung routine, nabago yung habits, character, doon na nagsimula magkaroon ng unang sasakyan, which is a Mazda 3. Katulad nung Parehas na kulay. Parehas din na kulay, silver din. Then, 2020, pandemic days. Pandemic days, iba takot na. Pero nakabili rin po ng SUV plus the travels, Boracay. First time ko mag-Boracay, 2016. Oo. 2016, kung naalala mo pa yan, ano? 2016, Project Day sa travel incentive ni classmate. Travel incentive ni classmate. So, dumami na rin yung mga gifts na nakuha from Mentor Jaylin. Plus, yung mga international travels din. Naka-4 na country na rin. Hong Kong, Taiwan, Thailand. So, this year, ay next year, pangatlong beses na po namin sa Thailand. Ito ko, Chairman. Pangapat. Ang pangatlo, then South Korea. Then, yung income, 6 figures literal. Annually, averaging 7 digits kada taon. Wow. Na, yun ang physical result or material result sa pag-uusapan. Tapos yung magandang tinitiran po natin right now. And including the properties in the making na pwede pa natin mga pabili. Parang ako napansin ko, kami ni Wi-Fi Boss, mahilig talaga magkwentuhan mula noon hanggang ngayon. It's either, Mula noon. Kunyari, sa mga panahon ngayon, it's either ako yung dadayo dito sa kondo niya para magkwentuhan kami. Minsan siya naman yung dadayo sa kondo, magkwentuhan naman kami. Kasi we never stop dreaming. We never stop na mag-ambisyon. Kasi sabi nga sa akin ni classmate, ang pinakalibre sa mundo ang mangarap. Tama. Kung titipirin mo pa yan, kawawa ka naman, tinitipid mo. Kasi libre na nga lang, tinitipid mo pa eh. So ako kasi, nung narinig ko yung wisdom na yun, sabi ko, ganun pala ang labanan sa mundong to. Huwag tipirin ng pangarap, sagarin mo na, para at least, pag sinagad mo yung pangarap mo, wala kang choice, kundi talagang hahatawin mo talaga, tatrabawin mo talaga. And ang pinakamaganda dito sa First Class International, hindi lang kami ang nagbabago ang buhay. Kundi maraming ang magbabago ang buhay dito. And ito po is episode 1 pa lang to ng FCI Talks. Abangan niyo po yung mga susunod pa na episode kasi i-feature po natin ang mga achievers, ang mga naging milyonaryo dito, milyonarya. Sadyang inuna ko talaga si Wi-Fi Boss kasi siya ang pinakaunang naging kasama ko and at the same time siya po talaga yung nagtiwala sa akin for more than a decade. Ano ang message na gusto mong maiparating especially sa mga nanonood ngayon for members and non-members of the community? Be crazy enough na taasan literal ang lipad mo pagdating sa pangarap. Kasi kanina nga, idadagdag ko lang din doon sa nasabi ni Chairman at yung nabanggit ni classmate. Guys, literal ang tao ma-ambisyon. Kahit anong pagdaanan mo, promise hindi ka susuko eh. Yes. Kasi ang makikita natin in the long run, ang nakikita natin yung reward sa effort, yung reward sa ginagawa natin, yung reward na makukuha mo more than the problems. Kasi the reason why people fail in this industry kasi nawawala na ng goal eh. Nawawala na ng drive, nawawala ng ambisyon, nawawala ng gana. It's like you wake up every day, the day runs you instead na ikaw yung nagpapatakbo ng araw mo. So have yourself din the routine, the habits, magbasa ka rin ng libro, find a mentor. Isa po yan sa masasuggest ko po sa inyo and literally best advice. Kasi ang mentor ang magbibigay po sa inyo ng shortcut. Correct. Your ambition should literally be on your top priority kasi yan po yung magigising at babangon sa'yo on a constant daily basis. Starting naman po lahat, naabot tayo sa pinaka-sabihin natin na 70 siguro, 80, 75. Tatanda din talaga. Tatanda rin po talaga physical bodies po natin. Na pagdating ng panahon, you will not live in regrets. Yes. So I don't want to end up in regrets na parang gusto ko kapag andun na ako nakikita ng mata ko, witness na yung mata ko sa mga sa resulta na gusto namin mangyari, sa nakikita ng utak namin, dapat be crazy, be maniac, hayaan mo yung tao na i-judge ka nila kasi bakit hindi nila nakikita yung nakikita natin. Correct. Yun lang ang ma-advise ko po sa inyo. Nahayaan mo yung mga tao na hindi maniwala sa ambisyon na meron ka.
solo nga ikaw ang nakakakita niyan, trabahuin mo every single day. Hindi po ito ang first and last na FCI Talks natin. Napakarami pong susunod dito at makakapakinig po kayo ng iba't ibang klaseng kwento ng mga top achievers dito sa First Class International. Kaya Yes. sa lahat ng nanonood nito, maraming salamat, and kung maraming ang natutunan, pwede mong i-comment dito ano yung natutunan mo, and mas maganda, pwede mong i-share para at least Share. yung mga tao, yung mga dreamers, yung mga kaibigan mo, katrabaho mo, kamag-anak mo, makita din nila tong video na to. Malay mo, marami din siyang matutunan, and malay mo, ikaw na yung next na makakausap natin sa FCI Talks. Yes. Thank you! Thank you guys. God bless.